Good day sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Pag-usapan natin mga kaibigan, bago tayo mag-upisa ay sagutin ko muna yung mga tanong mga kaibigan sa ating viewers po na yung broodcock ba daw natin ay gold? Hindi po. Yan po ay mga kaibigan, jet sweater cross sa 5K. Ang kulay niyan mga kaibigan ay pulang basag po. Yan ho ang isa sa mga ginagamit natin sa ating pahulugan mga kaibigan. Medyo light po, punkan mga kaibigan. Jet sweater cross sa 5K. Ginagamit ko at saka ang pinagtapat ko naman sa kanya mga kaibigan ay yung 5K ko na super sweater 5K at saka super sweater golden boy at saka itong gold. Sana makaparami tayo ng itlog po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan, itong tamang pag-heating ng manok sa ibabaw ng rueda po. Kasi pag mag-heat tayo ng manok mga kaibigan ay siguraduhin din natin na alam natin yung yung ugali ng ating mga manok. Kasi may mga manok mga kaibigan na pag masyado mong matukaan po ay medyo galit na po, mawala na sa kanyang focus. Hindi na siya marunong sa laban niya mga kaibigan. Mayroon namang manok mga kaibigan pag medyo malamig po, hindi siya na masyadong galit. Medyo kulang ang intensity na kanyang mga palo mga kaibigan. Kaya ikaw bilang isang magmamanok po, ikaw ang may-ari mga kaibigan, na talagang tingnan mo yan kung saan ang comfort zone ng manok mo, kung saan siya medyo maganda ang kanyang kilos pag nasa ibabaw ng rueda. Kaya itong magpahiting tayo mga kaibigan, hindi naman sa lahat ng bagay na sundin mo yung 3 patuka lang, 5 kahig lang. Pero sa akin lang dyan mga kaibigan, masabi ko dyan ay huwag lang pagurin yung manok, medyo hingalin yung manok. Kasi sa kahig, ang kahig po napakadali lang po. Huwag nyo masyado idiin, huwag nyo yung medyo hingalin na yung manok, i-control mo doon ang manok mo mga kaibigan. At saka pakiramdaman mo yung yung kalaban mo kung ano ang estilo po. Kasi makita mo naman yung kalaban mo kaibigan medyo yung kalmado na medyo malakas. Makita mo naman mga kaibigan na diin yung diin yung pagkakakahig po. Naku, ang gawin nyo naman dyan mga kaibigan ay ilagay mo yung manok mo sa yung pinaka niya po na. Kasi may mga manok kaibigan na medyo galit na po ay medyo mawawala na sa focus mga kaibigan. Kung ang manok mo ay ganyan ay huwag mo masyado patukaan po. Yung patusikan mo dito masyado mga kaibigan, yung mga medyo 2 tuka lang, 3, medyo galit na ng kunti, yun lang po. Pero pag ang manok mo naman mga kaibigan na medyo kulang ang lakas ng palo, pag hindi masyado siya galit, patukaan mo ng gusto po. Pero pag nakita mo mga kaibigan na nagkahig yung kalaban mo na medyo kalmado yung manok niya, huwag mo masyado patukaan yung yung manok mo. Kasi pag ganun mga kaibigan, baka mawala yung focus ng manok mo. Medyo rusher po, nako. Talagang first buckle dyan mga kaibigan, talaga makuha yung manok mo. Kasi yung mga manok mga kaibigan na kalmado lang sa pagkahig po, kalmado lang. Tapos madiin yung pagkakahig mga kaibigan, ako peligro yung mga manok na ganyan mga kaibigan. Talagang yun ang tinatawag nilang mga single stroker na manok mga kaibigan. Pero pag ang manok naman ang kalaban mga kaibigan na medyo medyo hot mga kaibigan, makita mo naman yun sa kahig lang. Doon mo susukatin doon mo mo yung manok mo sa nakita mo sa kahig ng kalaban mo po. Huwag yung 5 tuka lang. Obserbahan mo yung kalaban mo kaibigan kung talagang maswak ba dito sa yung manok mo. Alam mo naman ang ugali, ang pinaka number 1 dito mo kaibigan ay kikilanin mo po yung manok mo po. Yung talagang alam mo po yung ugali ng manok mo. Kasi kung hindi mga kaibigan, mahirapan ka doon. Kasi pag ang manok mo mga kaibigan medyo gusto medyo galitin siya ng gusto, galitin mo para lumalabas yung mga palo niya. Yung manok naman mga kaibigan, basta kondisyon lang po. Talagang may mga palo yan, pero observeran mo rin doon sa pag-heat mo mga kaibigan. Kasi yung iba ay nadisgrasya po dahil sa pag-heating ng manok mga kaibigan. Yung medyo galitin ang gusto, patukaan ang gusto, tapos ang away ng manok ay medyo rashes. Doon siya mga kaibigan, hulog sa alanganin po. Kaya tayo bilang isang magmamanok po, obserbaran natin ang manok natin mga kaibigan kung anong mga ugali nila, at saka
i-ano mo po, tingnan mo yung kalaban, kung ano ang estilo ng kalaban sa pagkahig, kung ano ang mga nakikita mo doon, para naman maano mo rin yung manok mo na medyo hindi siya masyado sugod. Huwag mo masyado patukaan. Yung medyo isang tuka lang, dalawa, tapos kasi may mga manok mga kaibigan na pag hindi mo patukaan, eksakto lang, talagang ano po, yung kalmado lang din. Lalo na pag ang manok mo mga kaibigan ay may round head na dugo po, ay talagang ano yun, hindi mo masyado patukaan po para naman makita yung mga salta nila. Kasi ang mga manok mga kaibigan, pag ayan naman talaga, lalo na pag hybrid po, hybrid ibig sabihin mga kaibigan, yung may mga bloodline talaga, lalo na sa mga hatches mga kaibigan, patukaan mo ng tudo yan, ako talagang magwala yan mga kaibigan, medyo mawawala na po sa ano nila, focus po. Kaya sa atin mga kaibigan, yung pinag-usapan natin, ano ba talaga ang tamang pag-hit ng manok, ibase mo rin sa kalaban mo kung ano ang nakita mo sa kanya mga kaibigan. Pero pag medyo kalmado ang kalaban, huwag mo rin masyado patukaan yung manok mo para naman hindi sugod po. Kasi ang manok naman mga kaibigan, pag medyo malamig naman, may mga manok naman na talagang kulang sa palo, kulang sa din ng palo po, pag nakulangan sa ano mga kaibigan, pag-hit po. Kaya depende na lang sa iyo yun mga kaibigan, pero huwag kang magbase po na 5 tuka lang, 3 kahig lang yung tinuturo sa kaibigan mo. Nako, huwag yung ganun mga kaibigan. Kikilalanin muna yung manok mo po, para makilala mo na gusto ang manok mo. Yun siguro mga kaibigan, para naman kung baliwala lang sa iyo yun, nako, mahulog sa langanin dyan mga kaibigan. Kaya sa atin, kung tayo ang magbitaw sa manok po, kailangan kilala natin ang manok po para naman malalaman natin kung anong klaseng pag-hit ang ibigay natin sa kanila mga kaibigan. Kasi importante yun bilang isang magmamanok po, ay talagang ano po, mag-obserba ka. Hindi yung tinuturo lang sa kaibigan mo, 5 patuka, 5 kahig, naku, wag po. Tingnan mo yung kalaban ng kaibigan, kung ano ang nakita mo sa kanya. Medyo, lalo na pag ang nakita mo sa kalaban mo ay medyo kalmado, naku, kabahan ka doon kaibigan. Kaya huwag masyadong patukaan yung manok mo para medyo magkalma din. Yan lang naman talaga ang ano po, ang kailangan natin gawin mga kaibigan. Ito sa atin ay talagang usapang magmamanok lang, pwedeng sundin, pwede rin hindi. Ito talaga sa atin mga kaibigan ay talaga enjoyment na po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan.